Thank you. Gusto naman po. Thank you. Ganun talaga. Gusto naman po ako. Kunin mo na muna. Saan na ba si Marimar? Diyan lang po sa tabi-tabi. Nag-aabang. Tara. Ay, Ay, Nato, ano bang ginawa mo kay Sir Raven? Bakit naman nag-glow ng gusto to? Chistera. Ayan po. Ako, nag-enjoy po ba kayo? Naman. Ako, Kano ba? dati lang din po. Maraming salamat po, ha? Uy, Mamaya na. Sige na, mauna ka na doon. Baka manakaw pa yung bangka mo. Kanina ka pa rin hinahanap ni Dalia. Mamaya, Ito mga to, makaamoy lang ng pera. Ah, nakita ko nga po pala si Eman. Libre na po. Baka po gusto nyo. Hindi na. Uwi na akong Maynila. Ay, sigurado po kayo. Halika na po. Nato! Sasabay na nga pala kami. Hintayin mo kami. Yan ang lihim ng Tatalon River. Ang ganda. Madalas na sinasabi ng mga turista ng Tatalon, ang mga bangkero at ang ilog, di nagkakalayo. Malinis, tahimik, tubig na galing sa mga bukal sa bundok. Malayang umaagos papuntang dam, kung saan naroon ang sikat namin Tatalong Hanging Bridge. Uy, balato ko ha. Nato, painom ka naman. Bakit anong meron doon? May pasagalan ba? Ah, hindi po, miss. Sabungan po. Ah, Kakaiba talaga ang sabungan dito sa Tatalon River. Kayo ba, miss? Mahilig din kayong magsabong? o hindi. Sabi ng ama, maswerte raw ang mga taga-Tatalon. Binayayaan ng ilog na to. Dito sila nagkakilala ni Ina. Dito ako binuo. Dito rin ako nagkaisip. Nahulma. Ako si Alfredo Paradiso. Alfred ko tawagin ng barkada. 18 taon na ngayong ganito ang buhay ko. 18 taon na rin ako naghahanap ng kapalaran ko. Hanggang ngayon malinis ako. Lalaking birhen ko tawagin. Di dahil wala akong libig sa katawan. Sino ba namang aayos sa sarap ng pagpaparaos? Ayaw pa lang ng ilog na to. Tinuruan ako ni Ina na matakot. Dito nanggagaling ang kabuhayan ko. Ang buong pagkatao. Ako. At ang sagwan ko. Nandito na ba tayo? Opo, dito na po tayo. Ayan, salamat ha. Waka mo ko, baka madulas ako ha. Thank you. Abot ko na yung bayad sa'yo kayo na, di ba? Nandito na po. Kasi na ba yung hanging bridge? Yung hanging bridge po, nasa bandang kaliwa. Dalan po kayo sa taas, tapos may kita yung hanging bridge. Okay, sige. Papansin ko na nga siya ang ganda. Salamat ha. Matagal po ba kayo, ma'am? Hindi po ba kayo? Hindi na siguro. Marami namang bangka dito, di ba? Opo, continuous naman yan eh. Sige, salamat. Ako, miss. Sa akin na lang kayo sumakay mamaya. Pare, kanina si Cecilia sa Bukana, hinahanap ka. Sus, ito naman. Kita na nga eh. Hindi kita sinusupla, pare. Sa gwapo mong yan, Mr. Sagwan pa ng Tatalon. Kaya balato mo na sa akin yun. Lul, Dul ka din. pag may nabuhin ka mamaya, painom ka. Itol, pabukin ka na rin kasi. Tarantado ka ba? Alam mo naman daw ako mahilig yan eh. Kami nga ni Cecilia eh. Di pa nag-ano, di mahilig. Gago, patay lang hindi nakakadam ng libog. May tamang oras din para dyan pare. Pare, iba na ngayon ang mundo. Sige ka, ikaw din. Baka sa bilis niyan, mainip siya kay Cecilia, paghanap siya ng iba. Ano mabilis pinagsasabi mo dyan? Oh,
Pakiramdam mo ang tibok ng puso ko. Baka sa bilis niyan, mauna ka sa pitakbo kay Cecilia. Tibok ng puso, kurugom ng tiyan mo nararamdaman ko. Baka ang tulog ng tiyan ko. Yan si Eman, kababat at matalik kong kaibigan. Ang pinakamalakas kumitang bangkero sa buong Tatalon. Di dahil sa pagsagwan, kundi dahil sa araw-araw na booking. Sikat sa mga turista, binabalik-balikan. Nandito na ako. Okay ka na? Mukhang mahilig daw sa sex. Ay, okay na kayo? Sige. Pare, si Cecilia sa Bukana, hinahanap ka. Nakita mo si Nato, siyang kantsawan mo. Sumutan ng gago. Linggo na naman ngayon. Siguradong busy-busy na naman ang mga taga rito. Hindi maganda o gaga sa dami ng turista. Wala namang oras para magsimba mamaya. Nako, maniwala kayo sa sinasabi ko. Pag hindi tumigil ang mga damuhong yan sa pag-aabuso sa kalikasan, matutuyo ang ilog. At pag nangyari yun, pati itong sambayan ng Tatalon, mamamatay. Kamukha nakita. Naku, Kaselso, ano naman bang testamento yung pinagbababasa nyo? Eh, hindi ba nga binigyan naman namin ng kabuhayan ng mga kabataan dito? Lahat, Diyos ko, lahat ng tambay dito, binigyan ng kabuhayan ni Talia. Paano pag-aalaga pa ang gusto nyo? Kung ano-ano kasing sa demonyo yung pinagbababasa nyo. Paano nga bang alaga ginagawa ninyo? Eh, di ba yung amo mong bakla na si Talia eh? Kaya tinumbang kero nung araw. Kung nagdalagat, nagkapera eh, kung ano-anong kababuyan ang dinadala dito sa Tatalon. Nagagalit ang inang kalikasan, pati ang Panginoon madadamay. Oy, Cecilia, saan nga pa roon? Eh, bilisan mo, kunin mo yung kukunin mo roon kay Talia at bumalik ka kaagad. Ako ipaparoon sa hanging bridge. Sumabay ka na sa akin. Uy, ang daming turista. Ba't andito ka pa? Tatapos mo nga lang mamangka eh. Ang swerte naman. Aga. O, Cecilia, tanghali ka na. Doon. Brochure. Turista? Ito yung mga brochure, oh. Ang Ikaw nang bahala dito, Cecilia. Aga na lang yan. Pero magkape ka muna. Tipo talaga. Hoy. Sigilan niyo yan. Ano yung ginaganyan si Cecilia? Itong si Cecilia, alam niyo, ito ang pinakamaganda nating tourist guide dito. Tsaka itong si Cecilia, gusto ko yan kasi yun ang magsasalba kaya sa akin sa langit. Ako magdadala sa kanya sa langit. Pero alam niyo, napakaswerte talaga ni Alfred. Bakit? Parati kasing tahimik. Walang nagbubunga. O, sige na. Ako nang bahala doon. Putol pa din si Cecilia? Kaya siya sasalita? Oo nga pare. Ewan ko sa inyo, alam niyo, hindi naman talaga hindi naman kagapipi ang si Cecilia. Balita ko nung pagkabata niyan, yun, namatay yung nanay. Hindi na nagsalita. Sabi naman ni Castle, nakapagsalita naman daw. Siguro pinili na lang ni Cecilia na huwag magsalita dahil sa nangyari sa kanya. At eto pa, ang chismis daw, kaya daw kung si Cecilia hindi nagsasalita, kasi nakita niya raw kung paano patayin ng tatay niya, na si Castle, so yung nanay niya. Hindi naman daw totoo yung Talia eh. Kaya nga chismis, kasi hindi to totoo. Ay, tanga. Taas ng alon eh. Sabi mo nga sa akin, ba't ko kailangan gawin yun? Hindi ko sisirain pagkatao para lang magka-cellphone. O pumorma.